Sa punto pong ito, alamin natin ang latest sa lagay ng aktres na si Alisa Alano mula sa Marikina City. May ulat on the spot, si Steve Dailisan. Steve? Maris, mas bumuti ng araw ang kondisyon matapos maialis yung tumusok na bakal sa tagiliran ng sexy comedian at Star Talk host na si Alisa Alano na naaksidente sa may bahagi ng Marcos Highway sa Marikina City kaninang madaling araw. Stable pero under observation pa rin ang lagay nitong kilala nating si Alisa Alano na sa tunay na buhay ay si Jeremy Daud. Sasailalim pa raw sa isang operasyon Maris ngayong araw itong si Alisa matapos ngang maalis yung bakal sa kanyang tagiliran. Kailangan daw paghilumin muna yung sugat para ba sigurong di nalalala pa yung kondisyon. Pinatulog daw muna si Alisa sa ngayon para makapagpahinga. Kwento ng kanyang manager Maris, papaalis daw ito ng kaninang madaling araw para hanapin yung pinsan na kasama sa bahay. Nakaram daw siya ng pananakit ng tiyan habang nagmamaneho. Hindi, galing siya sa bahay niya, sabi niya masakit ang tiyan niya. Tapos, bibili raw siya ng gamot. At the same time, hahanapin niya yung kanyang kapatid, yung pinsan niya na baka nasa tita niya, gano'n naman. Konti lang naman tampuhan. Ganun. Kwento pa nga ng kanyang manager na si Annie Eroso, nakausap na raw niya ang alaga kanina at inalam na rin niya ang kondisyon ng mga nakabangga nito. Labis daw nag-aalala itong si Alisa kaya't nagbili nito na tugunan ang pangailangang medikal ng mga ito. Swerte naman Maris dahil galos at sugat lamang daw yung tinamo ng mga sakay ng ibang kotse na nabangga niya kaya nakalabas na rin ng ospital yung iba. Relax ka na lang, this is your second life, sabi ko ganon. Kami nang bahala dun sa mga kasama mo. Nandito rin po kinampot na pina-admit namin dito. Pero okay na nakalabas na yung iba. Maris, pinaabot daw ni Alisa yung pasasalamat sa lahat ng mga nag-alala sa kanya, lalo na yung mga kasama sa showbiz. Nananatili pa rin yung kanyang SUV sa impounding section nitong Marikina City Police. 3 buwan pa lamang daw ito sa aktres pero dahil total wreck na hindi na rin gaanong mapapakinabangan. Nangako rin yung kampo ng aktres na patuloy na tutulungan yung kanyang mga nakabanggaang sasakyan. Sa mga sandaling ito, Maris, ay tanging yung mga malalapit na kaanak pa lamang yung pinahihintulutang makaakyat dun sa mismong kwarto ng sexy comedian at TV host. Maris. Steve, nabanggit mo na kailangan pa siyang sumailalim sa isa pang operasyon. Anong operasyon ito? Ito'y may kaugnayan pa rin Maris dun sa tumusok na bakal sa kanyang tagiliran kasi inaalam pa ng mga doktor kung nagkaroon ng internal bleeding sa loob. So kailangan nilang obserbahan pa muna sa kangaraw nila isasagawa yung operasyon para tuluyan siyang maalis sa anumang peligro, Maris. Nabanggit ba sa inyo, Steve, nung mga kaanak kung talagang si Alisa ang madalas nagmamaneho ng sarili niyang sasakyan? Wala siyang driver? Actually, nakwento sa atin yan. 3 buwan pa lamang kasi Maris yung SUV na minamaneho nitong si Alisa. Kaya malamang daw nung nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan kanina, medyo nagkamali raw siguro siya ng apak. Posible raw na imbes na preno yung kanyang apakan ay yung silinyador yung kanyang natapakan. Kaya mabilis at tuloy-tuloy yung kanyang pagkabangga dun sa mga sasakyan at maging dun sa mga steel fence ng MMDA, Maris. At yung mga ibang mga nabangga o nakabanggaan ni Alisa ay maayos na ang lagay sa ngayon? Sa ngayon, Maris, yung iba sa kanila ay nakalabas na ng ospital pero yung isa raw ay ginagamot pa rin dito sa ospital at yan nga yung isa sa mga siniguro kanina ni Alisa nung kanya makausap yung manager niya na dapat daw sana matugunan lahat ng medical na pangailangan nung mga pasahero nung iba pang mga sasakyan na nabangga niya, Maris. Maraming salamat, Steve Dailisan.